Ito ay si Lisa Holm, pinanganak noong February 7, 1998 sa lugar ng Skövde, Sweden kasama ang kanyang pamilya. Si Lisa ay lumaking mabait at mapagmahal sa mga hayop. Mahilig din ito sa musika. Nasabi ng kanyang ina na si Lina Holm na si Lisa ay isang may mabuting puso. Napakabait nitong bata. Lagi niya kaming inuuna sa lahat ng bagay. Maraming pangarap ang dalaga. Kaya pagkatapos niya ng high school ay naghanap siya ng trabaho. Nakuha naman siya sa isang coffee shop sa Blomberg. 45 minutes lang ang kanyang biyahe mula sa kanilang bahay. Madalas naman siyang ihatid ng ama niya sa kanyang trabaho gamit ang isang scooter. Hindi pa kasi ganun kagaling mag-drive ang dalaga, kaya hinahatid pa niya ito. June 7, 2015, pumasok mag-isa ang dalaga. Pang-closing ang kanyang duty. Maagang dumating sa coffee shop si Lisa. Sinabi ng mga katrabahuan niya na mabait, magalang, at responsable si Lisa. Lagi ring nakikipag-usap sa mga customer na nakangiti ito. Talagang ang kanyang serbisyo ay napakaayos at napaka-approach. 7:30 ay pauwi na dapat si Lisa sa kanilang tahanan, pero walang dumating na Lisa sa kanila. Lumabas din ang ama niya para tignan si Lisa sa rota ng dinadaanan nila araw-araw. Tinignan din ang bawat paligid ng kalsada. Baka ito raw ay natumba lang o kaya ay naaksidente ito. Pero wala namang nakita o nalaman na may aksidente sa lugar ng daanan nila. Nag-ikot-ikot pa ang ama at nagtanong-tanong ito sa mga kabayan. Pero wala naman daw aksidente doon. Nagtungo siya sa coffee shop para tignan ang anak. Nagulat ang ama dahil ang scooter ay nandun lang at ang susi ay nakalagay mismo sa scooter. Hinanap nila si Lisa pero wala. Agad na ni-report ito sa police station pero sinabi nila na baka umalis lang ito kasama ang mga kaibigan. Sinabi naman ng ama sa mga pulis, hindi mangyayari yun dahil hindi ganun ang anak namin. Kung may lakad man ito ay agad ring nagpapaalam sa amin. Dinukot ang anak ko. Yan ang nasabi na lang ng kanyang ama. June 8, kinaumagahan ay diniklara ng mga pulis na ang babae ay nawawala. Hindi nila nilagay ang pangalan ng dalaga pero naglagay sila ng picture ni Lisa at contact number ng pulis, pati na rin ang pamilya nito. Ayon sa mga pulis, habang sila ay nag-iimbestiga sa malapit sa coffee shop, ay nakakita sila ng isang motor glove sa isang kamali. Kinumpirma ito ng ama na kay Lisa nga ito. Nagtataka sila dahil may dala pa silang aso ng gabing yun, hindi na-detect ng aso na may gamit si Lisa doon. Pero kinaumagahan ay may isang glove nang nakakalat doon. Ilang metro lang ang pagitan ay may nakita na naman silang nagkalat na gamit. Isang case ng cellphone, 2 resibo, at isang basag na case ng cellphone. Ayon sa mga pulis, lahat ng napulot sa damuhan ay pagmamay-ari mismo ni Lisa. Ito ay kinumpirma ulit ng mga magulang niya. Ayon sa mga pulis, ito na nga ang kinakatakutan nilang mangyari sa kanilang lugar. Noong una ay akala nila ay gumala lang ang dalaga. Pero sa tingin nila ngayon, ito ay kaso ng kidnapping. Sinabi na lang nila na sana ay wag nang umabot pa sa nakakatakot na krimen. Alam na ng mga pulis ang pwedeng mangyari sa dalaga. Pero hindi na lang nila sinabi ito sa mga magulang para hindi sila mag-alala. Tinignan ng mga pulis ang location ng kanyang cellphone. Nasabi nila na ang huling lugar kung saan nagpunta si Lisa ay sa coffee shop lamang. Maaring pinapatay raw ng sospek ang cellphone kay Lisa o kaya naman ay winasak ito ng sospek kaya ganun ang nakita nila. June 10, nirelease na nila ang full identity ni Lisa sa mga tao. Nilagay na nila ito sa poster at ipinakalat na ito sa lugar nila. Umabot ng 1,000 tao ang nag-volunteer sa Sweden para tumulong sa paghahanap sa dalaga. Sa paghahanap nila ay nakita nila sa kamalik ulit ang isang pares ng hikaw ni Lisa. Agad itinawag sa forensic team ang natagpuan. Habang ginagawa ng iba ang paghanap, may mga pulis namang naka-assign sa may daan upang i-check nila kung sinong mga taong dumadaan at tinitingnan nila ang mga ID. 2 lalaki ang kinausap nila kung saan ang bahay nila o lugar ng pinagtatrabahuhan nila. Pwede ba raw nilang tingnan at ma-check ito? Ang sagot ng isang lalaki ay, hindi na kasi nakita na at may mga pulis nang nag-imbestiga doon. Wala namang nakita ni isa. Ang mga volunteer ay may nakita silang mga gamit at nagduda na sila. Agad nilang itinawag ito sa mga pulis. Nakita nila rito ang mga gamit ni Lisa, ang helmet, jacket, at earphones. Sa tabi nito ay may isang kahoy na trailer na abandonado. Ang trailer ay puno ng damo at umakyat na sa mga gilid ng trailer. Pero sa may pintuan ay ang mga damo ay nakababa at tela malinis ito na sadyang may daanan talaga. Pagkabukas nila ng trailer ay bumungad agad ang napakabahong amoy. Sa loob ay makikita ang mga gamit. Meron ding itong upuan at parang isa itong changing room. Ang mga changing room ay nakasara pero ang isa naman ay bukas. Dito nakita nila ang mga damit na nabihis
bilisan ng tao na nakatambak lamang doon. Tinignan nila lahat at binuksan ang mga nakasara pero wala silang nakita na Lisa. Nagtaka naman ang isang pulis kung bakit may mabaho sa lugar na yon. Tinignan nila ulit ang mga damit na nakatambak at dito ay nakita nila ang walang buhay na si Lisa. Walang suot pang ibaba at nakatakip ng duct tape ang kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay naman ay nakatali at ang kanyang leeg ay may nakatali na lubid. June 12, ang mga pulis ay agad na inaristo ang isang 25 years old na lalaki. Ito ay si Nerijus Bilivicius, isang Lithuanian citizen. Pinanganak noong March 3, 1980. Si Nerijus at ang kanyang kapatid na lalaki ay nagtatrabaho bilang trabador sa Martyr Farm at sa may Kamalig malapit sa coffee shop. Itinanggi nila ang akusasyon o paratang sa kanilang dalawa. Bumalik ang mga forensic team sa Kamalig kung saan nagtatrabaho ang dalawa. Mula sa loob at bintana ay natatanaw nila ang coffee shop. Nasabi rin ng kasamahan ni Lisa sa shop na panay ang tingin ng mga lalaki kay Lisa. Tsaka sila nagbubulungan. Animoy parang may intensyong masama ang dalawa. Sa milking room ng Kamalig ay nakita nila ang isang tali na kakulay at kapareho ng nasa leeg ni Lisa. Kumuha ng sample ang mga forensic team at dito ay nakita nila ang mismong DNA ni Lisa sa tali. Malamang ay dito niya itinali si Lisa tsaka binitin ito hanggang sa mawalan na lang ng buhay ang dalaga. Sinabi rin nila na pwedeng hinila o kinaladkad si Lisa sa kanyang motor papuntang Kamalig. At dito na rin nila nilagyan ng duct tape ang kanyang bunganga. Dito na rin ginawa ng lalaki ang masamang pagnanasa sa dalaga. Binuhat niya si Lisa at nilagay niya ito kung saan nakita ang bangkay ni Lisa. Napag-alaman na si Nerijus lang ang may gawa nito dahil siya lang ang may DNA sa mga damit at sa katawan ng babae. Nakita rin nila ang computer niya na puno ng mga pornography at kung paano ang gagawin kung ikaw ay nakapatay. Isang ebidensya na naman ito. Sinabi rin ng mga pulis na sinabit lang niya ang kanyang kapatid dahil may alitan ang dalawa. Kinasuhan si Nerijus ng panghabang buhay na pagkakabilanggo noong November 17, 2015. Habang nasa bilangguan ito, madalas bugbugin ng mga bilanggong siga si Nerijus. May isang araw pa na binuhusan ito ng kumukulong tubig. Inilipat ito sa kulungan sa Lithuania sa pitsa ng August 3, 2022. Isang lalaki ang sumaksak sa leeg ni Nerijus gamit ang improvised na kutsilyo. Sinubukang itakbo sa ospital pero namatay ito habang nasa daan. Deserve ba ng taong ganun din ang sasapitin niya pagdating niya sa kulungan? Pwede niyong ilagay sa comment section kung ano ang inyong mga kasagutan. Kawawa naman ang dalaga dahil ang gusto lamang ay makatulong sa pamilya sa pag-iipon para sa kanyang sarili at sa pag-aaral nito. Pero ganon ang sinapit niya. Hindi niya deserve ang ganong pangyayari. Pero wala naman tayong magagawa kung yun ang tinadhana talaga para sa atin. Hanggang dito na lang ang aking video mga kababayan. Ingat po tayong lagi. Maraming salamat po at God bless.